natin, ang Panginoon pumunta sa langit at tayo po babalikan ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Pero habang nandito tayo, iniintay natin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pagbabalik. We are looking for the future hope na meron tayo. Siyempre, tayo po nakaka-encounter kung minsan ng mga problema, mga pagsubok, mga sitwasyon sa buhay na alam nyo kung minsan parang ayaw mo na. Very discouraging. Parang, pwede ba Lord? Tama na to? Wala namang nangyayari. Parang, Lord, kunin mo na nga ako. Hindi naman naaayos itong problema. No? And you know, church, problems, discouraging situations, yan po nangyayari sa mga taong, sa lahat. Sa totoo lang, baka inaakala natin may mga taong para bang hindi tinatamaan ng mga matitinding pagsubok or discouragement. Well, gusto ko pong sabihin sa inyo, meron po tayong kapatid sa pananampalataya din, sikat na sikat, noong pong year 2012, nabalitaan niyo naman yan, Pacquiao and Marquez. Ito po, sila pong dalawa arch-rival. Sila po talagang, kumbaga ba, meron silang unsettled issues sa larangan ng boxing. Kaya yung kanila pong laban noong December, yan po ang deciding factor. Yan po yung pinaka-decision. Sino ba talaga yung magaling? Sa 4 na beses nilang pagtatagpo, very discouraging. Anong nangyari kay Manny Pacquiao? Ano po nangyari? Nakatulog po siya. Na-knock out po siya ni Manny Pacquiao. At sana ngayong hapon, sa lamig ng ating aircon, hindi kayo ma-knock out. At samahan po ako. Dapat yung Marquez, no? Po natin ang mensaheng ito. Nanakaw si Marquez. You know, siyempre, nakaka-discourage dahil ito yung kumbaga ho, pinakamahalagang laban ni Manny Pacquiao. Kaya lang, natalo po siya. And marami nga hong mga bumabatikos pa. Sinasabi sa kanya, alam mo kasi, tinanggal-tanggal mo kasi yung sisaryo mo, kaya ikaw natalo. Lumipat-lipat ka pa kasi ng relihiyon. O yan po ang mga naririnig sa kanya. Pero sabi niya, babangon tayo, lalaban tayo ulit. At ito nga pong after 1 year, almost 1 year, November 24, ano po nangyari sa laban niya kay Rios? Nakabawi. Nanalo. So, ibig sabihin, hindi ho siya nag-quit sa boxing. Hindi, laban pa rin. Kahit bumagsak, laban pa rin. At pagkapanalo, nakaungas na po siya, nakaahon na sa discouragement. Pagkatapos, Biyaya. meron na naman siyang susunod na laban. Biyaya. Sabi sa'yo. Ayan, hindi natatapos ang problema. No? Biyaya. Yan naman po ang kanya pong kinakaharap. Well, kung titingnan natin, parang simpleng kwento. Pero alam niyo po mga kapatid, sa totoong buhay, tayo, may kinakaharap din tayong mga discouraging problems. Amen? Yung iba sa atin, maaaring tungkol sa pinansyal, nahihirapan, para bang hindi ka na makaahon. Patapos na yung 2013, hindi ka pa rin makaahon. Yung iba, para bang itinali na sa utang. Para bang hindi ka na makalaya sa ganitong klase ng sitwasyon. Iba naman, hanggang ngayon, nananalangin pa ng trabaho. Yung iba, restoration ng kanilang marriage o nasirang relasyon. Para bang gusto mo, ayaw mo nang lumaban pa, tapusin na lang ang lahat, ayaw mo nang gumawa ng maayos at mabuti. Wala rin namang nangyayari. Para bang gusto mo nang sumuko. Whatever it is, church, God has a word for us today. Kung tayo man ay nandoon sa sitwasyon na nadi-discourage, isang tao sa Biblia na dumaan sa matinding pagsubok, at mamamangha po kayo sa taong dumaan sa pagsubok. Dahil ang kanya pong mga sasabihin, hindi normal na sinasabi ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok. Basahin po natin ang ating pong aaralin ngayong hapong ito. In 2 Corinthians chapter 1 verse 3, ito po ang isinulat ni Apostol Pablo na dumaan sa matinding problema. Sabi po niya, Praise be to the God and Father of our
our Lord Jesus Christ. He is the Father who is full of mercy, the God of all comfort. Yan pong ating pong aaralin ngayong hapong ito. Panandali po tayong yumuko sandali. Tayo po'y manalangin. Lord, aming dakilang Diyos, sa iyo po kami nananahan, sapagkat alam namin ang aming buhay, ito po ay nasa iyong mga kamay. Ang aming kinabukasan, nasa iyong mga kamay. Lord, sa hapong ito, maaari po bang bigyan mo kami ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Lord, ibayo pang pagtanaw na may pag-asa sa aming buhay. Sa kabila ng napakadami naming pinagdadaan ng pagsubok, may matapos man kami, may bago na namang darating. At ang iba, Panginoon, Lord, para bang patapos na ang taon, pero ang problema, hindi pa rin natatapos. Kaya nga, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, at sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, Lord, encourage us with your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Sige po, pagkakas natin. Hallelujah. At sabi ko nga, kapatid, ito po ang isinulat ni Pablo nung siya po ay sumulat sa church na nasa Corinto, sa Corinthians. No? Ito po ang isinulat niya sa isang taong siya po ay naka-encounter ng great trouble, naka-encounter ng great pressure at discouragement. Kapatid, kapag ba ikaw ay may problemang matinding-matindi, yung bang hanggang ngayon, hindi pa tapos ang problema mo, sasabihin mo, praise the Lord! Ang dami kong problema. Praise the Lord! May problema pa rin ako. Palagay ko, kapatid, kapag yan ang nakita sa'yo ng kapamilya mo, sasabihin sa'yo ng kamag-anak mo, naku, nababalik na. No? Nababaliw na yata, nasisiraan na. Well, church, ito po ang sinabi ni Pablo sa kabila ng matinding mga problema. How discouraging! Ayaan po natin sa kanyang salita din, sa kanyang sulat, in verse 8, makita natin gaano katindi ang kanya pong pinagdaanan. Sabi po sa verse 8, brothers and sisters, sabi niya, we want you to know about the trouble we suffered in Asia. Siya po ay misyonaryo sa iba't ibang parte po ng Asia nung panahon niya, na ngayon ay tinatawag po nating Europa. No? Nagmimisyonaryo po siya doon at naka-encounter po siya ng mga problema doon. Trouble he suffered in Asia. Ano sabi niya ho doon? We had great burdens there that were beyond our strength. Halos sa tingin nila, hindi ho nila talaga kakayanin na. Kaya nga sabi nga nila, we even gave up hope of living. Mas maganda pa siguro, kunin mo na kami, Lord. Itong problemang amin pong kinakaharap, wala na hong solusyon to. Very discouraging. Nawawalan na ho ng pag-asa. Kapatid, if you are going to look the Word of God, si Pablo, a man of God, a believer, na katulad mo, katulad ko, nananampalataya sa Diyos, pero nakaka-encounter ng nakakawala ng pag-asa, nakakapanghina ng mga sitwasyon. Kaya, kapatid, hindi tayo exempted. In fact, sabi ho ni Warren Wiersbe, discouragement is no respecter of any person. Ano pong ibig sabihin nun? Kapatid, kahit ano ang estado mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, meron kang propesyon o wala, hindi ka exempted sa discouragement. Si Manny Pacquiao, sikat na tao, may abilidad, may kakayanan, may pera, pero nakakaranas ng discouragement. Even us, inaakala nyo, kami pong mga pastor, hindi kami nakaka-experience ng discouragement, at baka ang iniisip po ninyo, ang mga problema namin, problema lang ng tungkol sa simbahan,
tungkol sa amin pong ministeryo? Hindi po. Kung ano ang nai-encounter ninyong problemang personal, yan man ay karamdaman ng inyong pong mahal sa buhay, yan man ay pinansyal, yan man ay relasyon, po, kaguluhan sa pamilya, dinadanas din po yan ng inyong pong mga pastor, ng inyong pong mga lingkod. Hindi po kami exempted sa discouragement. Kaya nga po sabi rito, walang nire-respeto ang discouragement. Kahit sino ka, kahit ano ka pa man, makakaranas ka ng discouragement. Hindi ka patatawarin ng discouragement. Yan ay dadanasin ng lahat. Sabi pa rito ni Warren Wiersbe, in fact, sabi niya, discouragement seems to attack, sino daw? The successful, far more than the unsuccessful. Bakit? For the higher we climb, the farther down we can fall. Kasi po tayong nakarating na sa isang success, mas mahirap pag tayo po nakaranas ng discouragement, ng problema, ng mga pagsubok, kasi para bang ang layo ng babagsakan mo. Tuk! Mas mataas. Kaya sa kanila, pag naka-encounter sila ng issue or problems, ang discouragement, mas matindi. Kasi po ang expectation sa kanila, ang taas. Sa mga successful na tao. Kaya tanungin mo nga yung katabi mo sandali, successful ka ba? Ay, hindi na ako successful. Kaya pa, konti na lang ang discouragement sa akin. Well, church, the truth is, whatever, wherever, anuman ang level mo, anumang anantas mo, hindi ka makaliligtas sa discouragement. Isang magandang tanong, at sincere at tapat na tanong. Pwede mo bang kalapitin sandali yung katabi mo? Sabihin mo lang sa kanya, discouraged ka na ba? Discourage ka na ba, boy? Ha? Sa totoo lang, Discourage ka na. sa totoo lang, maaaring ang mga kapatid natin na narito, maaaring ang mga kasama natin dito, nakikita nyo, patuloy po na nandyan, no? Nakikita nyo, nakangiti, ang kanilang mga labi, ang kanilang mga mata, pero ang kanilang mga puso, umiiyak na. Umiiyak na sa pinagdaraan ng pagsubok, na para bang, Lord, ang tagal ka nito. Pwede ba? Tapusin mo na. Paul experienced the same. Na-experience din niya. He is also in the brink of saying, Lord, kunin mo na yung buhay namin. Nakakapagod na ito. Pagkatapos ng problema, meron na naman panibago. Or maybe, worse, sa ating panahon, sa iyo kapatid, maaaring sabihin mo, Lord, itong problema ko, December pa last year, hanggang ngayon, December na ulit, magtatapos na, lilipat ng panahon, lilipat na ang taon, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaalis sa problema ko. Kapatid, si Pablo dumaan din dyan. Pero ano bang sikreto ni Pablo? Paano niya nasasabing, praise be to God? Paano niya nasasabi yun? Well, dadali ko po kayo sandali sa verse 9. Ito po ang naging sekreto ni Pablo. In verse 9, sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya, we felt we were doomed to die. Akala namin mamamatay na kami. Ito yung naramdaman namin. And so, nakita namin how powerless we were to help ourselves. Wow! Nakita na nila, wala na silang kakayanan. Maaaring ikaw din, kapatid, sa nangyari sa iyong mga pagsubok, sa mga pinagdadaanan ng pamilya mo ngayon, ng buhay mo, kita mo, wala ka nang magagawa. Limitadong-limitado na. And sabi niya ni Pablo, we saw how powerless we were to help ourselves. At tingnan niyo kapatid ang sinabi niya. Ano po yung katuloy? But that was good. Mabuti pa daw yun. Yes, Lord! Yes, wala na akong magawa. Pwede nang mamatay, Lord. Wala na akong solusyon sa problema ito. Pwede na, Lord. Pwede bang sabihin niya?
Hindi naman ho ganun ang tono ni Pablo. Sabi niya, that was good. Dahil bakit? Sabi niya, for then, dahil dito, nakita namin, limitado na kami, then we put everything into the hands of God. The God who alone could save us, for He can even raise the dead. Kapatid, sabi ni Pablo, nakita ko na wala na akong solusyon sa aking buhay, wala na akong kapasidad, wala na akong magagawa. Ang maganda nito, ibigay ko na lang sa Panginoong Diyos. Church, ang sikreto pala, kapag tayo'y dumadaan sa pagsubok, sa problema, na para pang hindi natatapos, kahit patapos na ang taon ngayon, ang dapat, instead na mag-focus tayo sa sarili natin, instead na tayo ang laging nag-iisip ng solusyon, imbis na tayo lagi nakasalalay tayo sa sarili nating lakas, ang sinasabi ni Pablo, we have to focus on God. Dito ka tumingin sa Diyos. Sa Diyos that who could save us. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Pablo na ang magliligtas sa atin ang Panginoong Diyos? Ang mag-aahon sa atin sa problema ang Panginoong Diyos? Well, kapatid, kung tinitingnan mong sarili mo, maaaring wala na ang talagang pag-asa. Pero sa Panginoong Diyos, sabi nga po ni Pablo, kahit patay na, bubuhayin pa ng Panginoon. At ang maganda nito, kapatid, kahit anong problema ang dumaan sa atin, huwag kang susuko. Tumingin ka sa Panginoong Diyos sapagkat hindi pa isinusuko ng Diyos ang laban para sa iyo. Ikaw ba'y pinaglalaban ng Panginoon? Focus ourselves to God. Alam niyo po kasi, madali lang kung minsan, when we feel discouraged, when we are ready to quit, ang dali lang kasing tumingin sa sarili. Sisisihin natin ang sarili natin. Ano po? Titingnan po natin kung may kakayanan pa ba tayo o wala na. We easily look at ourselves. And then, pag nakita na natin ang sarili natin, wala nang magagawa, we feel discouraged. Napapalaki tuloy yung discouragement. Nawawala tuloy yung pag-asa. Mas nangingibabaw yung pawawalan ng pag-asa. Kapatid, sabi ni Pablo, ang sikreto, tumingin ka sa Panginoong Diyos. Focus. Imbis na sa sarili mo, focus sa Panginoon. Bakit? Balikan po natin yung verse 3, yung ating pong inaaral. Sabi po ni Pablo, kaya pala nasasabi niya, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? He is the Father who is full of mercy. Kapatid, sa ibang translation, ang sinasabi dito, the God we serve, the God we worship, is the Father of mercies. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi ba, the Father of computer, ano pong ibig sabihin nun? Siya ang nag-imbento ng computer. Pag sinabi, Satan, the father of lies, ano pong ibig sabihin nun? Sa kanya nag-originate ang kasinungalingan. Now, pag sinabi natin, God, our Father, is the Father of mercies. Anong ibig sabihin nun? Sa kanya nagsimula at siya ang Ama ng pagbibigay ng habag. Mas alam ng Panginoong Diyos ano ang ibig sabihin ng nahahabag. Mas alam ng Panginoong Diyos kung ano ang pinagdaraanan ng isang tao at nararamdaman na uunawaan ng Diyos. Mas alam ng Panginoon anong pinagdadaanan mo. Mas alam niya yan kaysa sa mahal mo sa buhay. Kaya yung habag, kapatid, hindi naaalis yan ng Panginoong Diyos sa atin. Nasa atin ang habag ng Panginoon. At ang maganda pa, not only that the Father is full of mercy, nahahabag ang Panginoon. Sinabi din ni Pablo that God is the God of all, what?
comfort. Ano po ba yung comfort? Ano bang ibig sabihin ng comfort? Baka ang ibig sabihin nito, inaakala nyo, pag ikaw ay nalulungkot, may problema, nadi-discourage, ibig sabihin ba yan, sasamahan ka ng Panginoon at ikaw ay aalu-aluin, makikiiyak, makikisimpatya. The word comfort, hindi yan nakikisimpatya ang Diyos. Hindi yan nakikiiyak lang at nakikilungkot. Alam ng Panginoon, nahahabag siya. Alam ng Panginoon, ang pinagdadaanan mo, nalulungkot ka. Definitely, nalulungkot din siya. Pero hindi doon sa puntong nalulungkot din lang siya. Alam niyo po, very interesting. Ang salitang, yung English word na comfort, dalawa pala yan, com and fort. No? Which means, sa Latin, ang ibig sabihin pala niyan, with strength. Not sympathy, but strength. Ang Diyos, ang tinitingnan mo, He is the God who gives you strength. Pakisabi nga po, strength. Tagalogin natin, kalakasan. Yan ang binibigay ng Panginoon, kalakasan. Para mas maunawaan natin, alam niyo po, tinignan ko po yung salitang, ano ba yung comfort? Sa original na pagkakasulat ng Biblia. In Greek word. Ito pala po paraklesis in Greek. Ano ibig sabihin nun? In Greek, ito po ang ibig sabihin, pag ikaw daw ay kinomfort ng Panginoon, siya po He come alongside with help. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ay sasamahan ng Panginoon, alongside, makikiisa siya sa'yo, nalulungkot din siya, pero ang gagawin niya, imbis na makikiiyak lang siya, ano pong gagawin ng Panginoon? Siya po ay inaalam niya, ano ang pinagdadaanan mo, iniintindi niya, nauunawaan niya, at habang nauunawaan ng Panginoon, kapatid, inire-ready na ng Panginoong Diyos ang tulong na ibibigay niya sa iyo. That is comfort. Hindi ka lang sasamahan ng Panginoon. Hindi lang siya, pag sumama sa iyo, makikiiyak. Hindi lang. Habang ikaw ay sinasamahan, alongside, tatabihan ka ng Panginoon. At kapatid, habang ikaw ay sinasamahan ng Panginoon, nandyan ang tulong. Inihahanda ng Panginoon para sa iyo. That is comfort. And that will give us strength. Alam niyo po, sa mga kababayan po natin na nasa Tacloban, doon po sa mga sinalanta ni Yolanda, maaaring mga kapatid po natin na nasa Church of God, nagtatanong sila, nasan na ang tulong ng mga taga-Church of God? Nasan na ang tulong ng ating mga kapatid na mga taga-Church of God? Nasan na? Well, you know, church, sa totoo lang, ang tulong po, ang tulong ng Panginoong Diyos, ay ng ating pong church, meron po tayong tinatawag na isang foundation sa ating pong headquarters. Tinatawag po nila po itong Operation Compassion. Na actually po, nasa barko na, paparating na po, 8 container van. 8 container van na ito po ay mga relief at tulong para po sa ating pong kababayan. Pero sa ating mga kababayan na nasalanta, syempre, habang wala pa ang tulong na nararamdaman, ano po sasabihin nila? Wala man lang tulong? Wala man lang nagbibigay ng tulong? Kahit na nasa proseso na ang tulong. What's the point? What's the connect? Church, alam niyo kung minsan, tayo pong mga nananampalataya sa Panginoon, iniinda po natin ang ating pong mga problema. We feel discouraged. And sometimes, we feel much discouraged. Mas lalo tayong nadi-discourage pag sa haba ng panahon, katulad ngayon, patapos ng 2030, hindi pa rin dumadating ang tulong ng Panginoon. Hindi mo pa rin nararanasan ang tulong. Kapatid, parang lumalagay, wala talagang ibibigay na tulong ng Panginoong Diyos.
Hindi po. In fact, katulad po ng parating na relief, ganun din po ang sa Panginoong Diyos. Habang inaantay mo, habang ikaw ay nananangis, habang ikaw ay nani-discourage, there is this help that comes from God. Intayin mo lang. Parating din ang solusyon para sa problema mo. Antayin mo lang. Darating yun. Ibibigay din ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya alam niyo po, when I try to understand the word comfort, it's not sympathy, but it's giving us a strength. Pinalalakas po tayo. Sinasamahan ka, hindi ka iniiwan. You know, ito pong original text na ito, paraklesis, ito po ay ginamit din ni Jesucristo nung siya po ay papaalis na. When He is about to go back to heaven, pabalik na po siya sa langit. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, babalik na ako sa langit, maiiwan kayo dito. Pero huwag kayong mag-alala. Padadalan ko kayo. Sino? Ano ang ipadadala niya? Basahin po natin in John chapter 14, verse 16, sabi niya, I will ask the Father, and He will give you another paraklesis, comforter, counselor, and helper. And He will, pakibasa nga po, and He will never leave you. Ito daw, comforter na ito, hindi ka iiwan niya. Alongside, sasamahan ka niyan. With help. Pag sinamahan ka niyan, may tulong din. And in verse 26, para mas malinaw, in verse 26, sabi dito, but when the Father sends the Comforter instead of me, sabi ni Jesus, and by the Comforter, I mean, sino daw? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Church, it is the Holy Spirit na ipinadala ng Panginoong Diyos na sumasama lagi sa mga kay Jesucristo. Kaya kapatid, sa totoo lang, totoo ang pangako ng Panginoong Diyos. When you are in Christ Jesus, kung ang buhay mo ay ipinagkatiwala mo na kay Jesucristo, kapatid, totoo ang pangako. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Because there is a comforter na ipinadala ng ating Ama sa langit. A comforter from the Lord, from our God. And this comforter, ang gagawin po niyan, He will teach you much as well as remind you of everything I myself have told you. Lahat ng sinasabi, lahat ng itinuro ng Panginoong Diyos, ipapaalala ito ng banal na Espiritu. Church, when you encounter problem, just like Manny Pacquiao, just like us, pastors, servants of God, just like you who believe in God, church, instead of focusing on yourself, on our weaknesses, on our limitations, focus on God. Sabi ni Pablo, tumingin ka sa Panginoong Diyos. Naghahanap ka ng tulong, tumingin ka sa Panginoon. Huwag kang tumingin kung saan-saan. Huwag kang humanap ng kung saan-saan na solusyon. Sa Panginoon lang. In church, sana po, kung ano man ang pinagdadaanan nyo, Ano mahaba ang video niyan? kahit matapos Gano'ng na kahaba? ito pong 2013. Una, huwag mong kalilimutan, meron po tayong Isang kasama, service kaya niya yung the video. Comforter. Pangalawa, sa Diyos tayo tumingin. Tandaan mo sana itong mga verses na ibibigay namin sa iyo. Ha? In Psalms 121, ito po ang sinasabi. Sabi po rito sa verse 1, a song for going up to worship. Ang sinasabi po dyan, I look up to the hills, but where does my help come from? Verse 1, maganda po. Look up to the hills. I look up to the hills. Doon ba tayo titingin? Sa mga may matatayog na lugar? Nandun ba ang tulong? Ang tulong ba nandoon sa mga masaganang lugar? Sa mga taong meron pong
magandang estado sa buhay? Should we look up to the hills? Where does our help come from? Maganda pong maalala niyo po ito. Psalms 121. In verse 2, ano po sabi? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Bakit ako magtitiwala sa kung sino-sino na limitado din? Bakit ako magtitiwala? Why should I focus on myself? Bakit? Meron namang Diyos na pwede kong doon ko ituon ang aking focus. Na sa Panginoong Diyos, walang imposible. Siya ang lumikha ng lahat. Mga planeta, ang mundo, ang lahat ng nasa ibabaw ng mundo, nilikha ng Panginoon. Magmula sa wala, empty, nalikha ng Diyos ang lahat. Kapatid, problema mo ba ang pinansyal? Saan galing ang mga kayamanan? Ang Diyos ang gumawa ng kayamanan. Gold and silver are mine, says the Lord. Problema mo ba ang kagalingan? Sino ba ang bumuo? Sino ba ang nagtakpi-takpi ng ating mga bahagi sa loob ng sinapupunan ng ating mga ina? Ang Panginoong Diyos. Science, doctors, technology, limited. But the Lord who created the heavens and the earth, hindi limitado ang Panginoong Diyos. Mas magandang doon ka na humingi ng tulong. And in verse 3, kapatid, magandang pangako. He will not let you be what? Defeated. May problema ka? Hindi pa talo. Sinasabi ng Panginoon, anak, nadapa ka? Sige. Pero huwag kang susuko. Hindi pa kita sinusuko. Don't quit. You may be down, but not out. Manny Pacquiao, down. Pero hindi pa tapos. Not out. Fight again. Try it again. Sinasabi ng Panginoong Diyos, hindi pa out. You are not defeated yet. Why? He who guards you, ano daw? Never sleeps. Ang Diyos na nagbabantay sa atin, kapatid, hindi umiidlit, hindi natutulog. Kaya po ang bayan ng Israel, ang Diyos ang nagbabantay. Kaya po sabi po sa verse 4, He who guards Israel never rests or sleeps. Kaya ang bayan ng Israel, maging sa panahon ngayon, kahit sinong bansa ang magtulong-tulong para girahin ang Israel, kapatid, hindi nila kayang talunin. Sapagkat ang nagbabantay ay Diyos na hindi nagpapahinga, Diyos na hindi umiidlit, Diyos na hindi natutulog. Siya din ang Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi natutulog, hindi nagpapahinga. Kapatid, imagine mo na lang, tayo, araw-araw, paulit-ulit na problema, nakaka-disappoint, nakaka-discourage. Pero pag natulog ka, nalilimutan mo na. Kahit sa sandaling pagtulog mo, nalilimutan mo ang pagtulog, ang problema. Pero kapatid, habang natutulog ka, ang Panginoong Diyos hindi natutulog. Nagbabantay, nag-iingat, may ginagawa. Nag-iingat, nagbabantay, at may ginagawa. And in verse 5, the Lord guards you. The Lord is the shade that protects you from the sun. Kapatid, napaka-makapangyarihan ng araw. Pero sinasabi ng Panginoong Diyos, walang anumang kapangyarihan na maaaring magpabagsak sa iyo. Tumalo sa iyo sapagkat akong nag-iingat sa iyo. Verse 6, the sun cannot hurt you during the day. The moon
cannot hurt you at night. Umaga, maghapon, magdamag. Walang makagagalaw sa'yo. Sinasabi ng Panginoon. Verse 7, the Lord will protect you from all dangers. He will guard your life. Yes, minsan, bumabagsak tayo. Minsan, nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero ang Panginoong Diyos, iniingatan niya habang nakabagsak ka. In verse 8, the Lord will guard you as you come and go. Ano pong ibig sabihin nun? Paglabas mo ng bahay, babantayan ka na ng Panginoon. Hanggang sa pagpabalik mo, nandoon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. Hanggang kailan? Both now and forever. Hanggang doon, kapatid. Hanggang matapos ang buhay. Hindi tayo sinusuko ng Panginoon. Are you down? We feel down sometimes. We admit, even us pastors, we feel down. But church, because we look unto God, we are not yet down. Hindi pa tayo, we are not yet out. Hindi pa surrender. We are not quitting yet. So church, remember Micah chapter 7 verse 7. Oh, sabi po dito, so, ano po sabi niyan? Focus to the Lord. Look to the Lord for help. Where does your help come from? Saan manggagaling ang tulong, kapatid? Sa Panginoong Diyos. Look unto God. Focus on God. And as you focus, sabi po dito, I will wait for God to save me. Kapatid, hintayin mo. Parating ng tulong ng Diyos. Hintayin mo. Bakit? For sure, my God will hear me. Sa totoo lang, kapatid, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos ang hirap na nasa puso mo ngayon. Kahit hindi mo sakitin yan, alam ng Diyos ang pinagdaraanan nating bigat at hirap, disappointments and discouragement. And church, ito po ang iiwanan ko pong verse para sa inyo sa taong ito. Huwag niyo pong kakalimutan. Hindi pa tapos ang problema, pero patapos na ang taon. Kapatid, don't focus on yourself. Focus on God. Ito ang maganda po nating matandaan in verse 8. So, we have fallen. Yes, bumagsak tayo, may problema tayo, pero itong magandang sabihin mo. But enemy, sa lahat ng mga puwersang kumakalaban, but enemy, don't laugh at me. Huwag ka pang magagala. Sabihin mo sa kaaway, hindi pa tapos ang laban. Sabihin mo, I will get up again. Pwede mo ba natin sabihin yan? I will get up again. Can we say that again? I will get up again. Once more, declare it. I will get up again. With conviction. I will get up again. With faith. I will get up again. Kapatid, get up. Don't quit. Move on. Move on. Focus on God. Itatayo ka ng Panginoon. Makakalakad ka kasama ang Panginoon. Pwedeng nasa madilim tayong sitwasyon. Sabi po dyan, I sit in darkness now, but the Lord will be a light for me. Kapatid, kahit nasa madilim na sitwasyon tayo, ang liwanag ng Panginoong Diyos ang magiging tanglaw natin. At yan po ay hindi mamamatay.
kailanman. Pwede ba tayong tumayong lahat? Hallelujah.